So, uwi na tayo. Okay. So, uwi na tayo ng Tunasan, Muntinlupa. Mga 6 kilometers yun dito eh. Kung walang traffic, kaya ng 15 minutes lang yun or less. Pero traffic yan sigurado. Everyday traffic sa national road kasi yun eh. Wala nang pagbabago dun. Lalo na kung may mga pasok ang school, ng estudyante. Laging traffic dun. Madami kasing school. Tapos ngayon, anong oras na ngayon? 5:30. So labasan na ng mga bata. Three, one, go! Update nga pala dito sa aking e-moto electric cafe racer. Yan. So finally nadala ko na siya dito sa Manila, Muntinlupa, as service ko namin ng service namin ng GF ko. Pwede kasi ako mag-angkas dito eh. So naibiyahe ko siya last Sunday. So ayun, nasa 120 kilometers yung biyahe. Kasama na yung gala ko dun sa Calamba, sa bahay ni Rizal. So gumala lang ako dun para pictures, yung gano'n. Kaya naman ng battery ko na 72 volt 65 AH yung biyahe na 120 km. Pero mabagal lang tayo doon, di tayo rat-rat doon. Nasa 45 kph lang ang tinatakbo ko para tipid-tipid. Mabigat din kasi itong unit ko eh. Kumpara dun sa iba kong e-bikes na magaan lang talaga, less than 50 kg lang yun eh. Ito baka 80 kg to, baka 80 kg to eh. So kaya yung battery consumption niya medyo mataas-taas. Kung magaan lang to, malayo-layo mararating ng battery na to eh. Kaso nga ito mabigat, kaya more energy is needed para mag-accelerate. Good thing na lang nakaano din ako mid-drive motor para mataas-taas yung torque output. Pwede kong laruin yung torque sa mga gearing combination ng sprockets. Ngayon ang gearing ko ay, ang gear ratio ay 7, pero parang napasobra. Sobra yung torque ko. Ang laki ng nabawas sa malaki yung nabawas sa top speed eh. So baka ibalik ko sa 6.5 para tumaas-taas top speed ko ng at least 10 kph. Pero kagandahan ng mataas na gear ratio, mataas yung torque nya. Sa angkas walang problema, lalo na sa ahon. Angkas na may ahon, so kaya-kaya naman. Kahit naka 25% lang ako na power na ginagamit, kaya niya, no problem. Lalo na pag max power, speed level 3, which is 150 amperes yung ibabato sa motor. Talagang ano to eh, sumisibat. Hindi ko mapapakita sa inyo dito kasi traffic eh. Kapag maluwag, dito ko lang ginagamit yan. Pero kapag ganitong traffic, ano lang, speed 1 lang tayo. Eco mode kumbaga. Di ka rin naman makakatakbo ng mabilis. Ito on traffic. Sangat-sangat lang tayo, singit lang.
kailangan ko pa rin ano ito i-fine tune pa. Kasi ngayon ko lang talaga to nagagamit. Ang panay ang ulan sa puro ulan sa Quezon. So di ko siya maipatakbo. So dito, ipa-fine tune ko siya mga the next day siguro kapag walang pasok. Marami pa akong babaguhin dito gaya nung suspension sa harap. Parang bumagsak na Kailangan palitan siguro spring, i-repack. Ganun. Nag-ano siya nabo-bottom out na So kailangan maayos. Then yung sa likod ko na suspension, medyo malambot pala yung TRC na yon. So pag may angkas ako, talagang bagsak siya. Maganda naman yung TRC adjustable, pero mukhang kailangan kong itaas. Lagyan ko ng shock lifter para tumaas siya. Pero kung sanay ka naman sa ganitong klaseng motor, cafe racer, hindi na sumasakit masyado yung katawan niya. Yung long ride ko na ginawa para madala dito sa Manila is inabot ako ng 4 hours kasi mabagal lang naman takbo ko Hindi naman sumakit yung likod ko, ngalay lang sa leeg kasi nakatingala ng konti, pero okay naman. Hindi naman siya nag-sore o hindi nag-strain sa muscles sa leg. Wala naman, okay lang. Or although siguro sanay na ako, kaya ganun. Yan, malapit na tayo sa isang area na traffic din. Soldiers. Yan, yung lugar na tawag doon. Soldiers Hill. Ito yan traffic na naman. After nyan is yung Muntinlupa na munisipyo na. Traffic din doon kasi may school, munisipyo, then may crossing. Then after nun meron ulit stoplight na matagal. Doon naman yung sa Poblacion papuntang Bilibid. Pero magliliko na tayo para iwas. Ano na tayo, barangay street na daraan. So ito yung Soldiers. Ayan yung paliko sa kanan. Subdivision nata ito Soldier Hills. Hindi ko alam. I'm sure. So ngayon nagta-traffic kasi yan. May kumapasok doon. Okay, let's go. Tara na. Tayo naman. Maluwag Ito yung munisipyo nasa kanan. Medyo maluwag na yun Saka nasa bakasyon pa. Or may pasok na estudyante ngayon. Alam ko Medyo maluwag lang. Ay nako, di pala gumagana agad yung sensor. Ang pangit pala ng ganitong sensor, yung nakakabit sa line sa hydraulic hose. Pangit, di agad gumagana. Kailangan nakadiin ka na. Todo chill. Problema naman kapit na yung preno. Semplang ka nun papalitan ko pala to. Ayun, isa pa yun, papalitan ko na nga to. Dagdag na naman sa buting-ting na naman tayo dito. Papalitan ko siya nung ginagamit ko sa isa kong e-bike, yung magnet sensor lang. Kasi mas sensitive yun mas okay yun kasi may ilaw agad yung brake light mo. Kahit konting tiga mo lang. Di kagaya nito, ang pangit. Hindi pa rin pala tapos to. Gala. Isang buwan na to Uy, lalim pala nun. Lalim pala kaya ang tagal gawin. Lalim ng hukay ito Patay kapag nahulog ka dun PNR. Wala na, nasemento na yung release dito. Wala na
babaklasin yan kasi nire-renovate niya yun ng PNR hanggang Kalamba daw yun eh, Kalabang to Kalamba. Matagal ba yun? Sabi 5 years eh, parang wala pang nangyayari. Ito yung dinaanan ko kaninang maga din. Andiyan sa kabilang video yun eh. So ito yung video na yun. Ito yung morning ride. Kasama ko dyan yung girlfriend ko nga pala. Kasi natid ko siya sa sakayan. So ngayon hindi ko siya sinundo kasi sa Mandaluyong siya uwi. Uwi siya sa kanila. Kaya ito, bit-bit ko yung helmet niya ngayon. May car wash pala dito. Ngayon ko lang napansin, bago to. Huh. Aso. Ah. Thank you. Oh, nandito ko pa rin pala. Salamat at umabot ka sa parte ng video na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe kung gusto mo yung mga gantong content. Hanggang dito na lang. Salamat!